Ika-6 ng Hunyo, isang mapalad na araw. Pakakasal ka ba? Mapapangasawa ni Engkantong Pusa Pakakasal ang ka ba? babae. Tumabi ang lahat ng hindi kailangan sa magandang oras na ito. Hanggang Pakakasal sa ka ba? huling hininga ng kasal, puting kandila para sa bagong kasal, magkahawak ang kamay na magkasama. Papa! Yaozu! Hindi niyo po pwedeng gawin ito sa akin. Dati, para maligtas ang iyong kapatid. Gumawa kami ng kasunduan ni Engkantong Pusa. Ngayong nasa tamang edad ka na. Dapat mong tuparin ang pangako. Dahil kung hindi, lahat tayo ay mawawala. Pusa, pusa, mahal na, Engkantong Pusa. Mahal na Engkantong Pusa, wala po akong balak na saktan kayo. Talagang ang anak ko lang po ay nasa panganib. Nagmamakaawa po ako. Iligtas niyo siya. Kahit anong kapalit po, ay gagawin ko. Nasa gitna ako ng isang pagsubok. Ang batang ito ang nagligtas sa buhay ko. Pwede kong iligtas ang anak mo, pero gusto ko siya. Kapag nasa tamang edad na siya, babalik ako para pakasalan siya. Kung magsisinungaling ka, pagbabayaran niyo ito. Opo. Inumin mo itong gayumang hehuan at maaari ka nang maikasal kay Engkantong Pusa. Inumin mo. Inom. Sabi nang uminom ka. Uminom ka na. Sumunod ka sa akin. Minamasahe niya ba ako? Isang babae. Ang init. Ibig bang sabihin kahapon ay panaginip lang ang lahat? Ano? Nasa critical na kondisyon si Lola? Pinuno ng pamilya, hahabulin ba natin siya? Dahil ayaw naman niyang manatili, huwag na natin siyang pilitin. Pinuno ng pamilya, kailangan po ba nating humabol? Dahil ayaw naman niyang manatili, bakit ko pa ipipilit? Heto po, kunin niyo na. Pabili nga ng isang ice jelly. Nanay, tingnan niyo po. Ito na ang pang-108 huli ko ngayong araw. Ah, daga. Pasensya na po. Yihe, hindi ba sinabi ni nanay sa iyo na huwag nang manghuli ng daga? Sorry po, Mami. Hindi ko po mapigilan ang sarili ko. Isa ba akong halimaw? Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw, Yihe, ang pinakamabait na bata. Ikaw ang pinakamagandang biyayang ibinigay ng langit kay Mami. Kapag nakapag-ipon na si Mami ng sapat na pera, dadalhin kita sa pinakamagandang ospital para magpagamot. Okay ba iyon? Tingnan nyo, narito na sila. Ang gwapo. Dito po, tumingin kayo rito. Sir, tingnan nyo naman ako. Ang gwapo talaga. Huwag naman kayong managlakat, kuya. Bawal magtinda rito, alis na agad. Alis. Pasensya na po, aalis na po ako ngayon din. Naku, hindi. Bakit ba hindi ka pa hindi umaalis? ka pa umaalis? Pinuno ng pamilya, ang babaeng tumulong sa inyo noon sa panahon ng inyong paglalandi, hindi pa po namin siya mahanap. Pakialamero. Kung hindi lang para magbayad ng utang na loob, hindi ako lalapit sa mga tusong tao. Matagal kayong nanirahan sa kabundukan, tapos bigla nyo na lang pinag-aralan ang sibilisasyon ng mga tao at itinayo ang pinakamalaking korporasyon sa kabisera. Hindi ba ginawa nyo iyon para mahanap ang babaeng iyon?
Hihinto na ako sa paghahanap. Kailangan ko pa ba siyang hanapin o hindi? Pinuno ng pamilya? Ano na namang ginagawa nyo? Tingin dito. Dito. Ah, ang gwapo. Paraanin niyo po ako. Napakagwapo niya. Nakuhanan mo ba siya ng picture? Huwag kang managlakat. Sandali. Parang naamoy ko ang amoy ng babaeng iyon mula noong nakalipas na mga taon. Parang naamoy ko ang amoy ng babaeng iyon noong mga panahong iyon. Boss, kailangan po bang magpadala ng tauhan para kumpirmahin? Huwag na. Kung ayaw niyang magpakita, bakit ko pa ipipilit? Panahon na ng pagpaparami ngayon at ang mga kuting ng ating tribo ay hindi na po namin kayang alaga ang lahat. Ano po ang... Hindi ba't may ginawa ang mga tao kamakailan na serbisyo para sa pagpapakain sa bahay? Ibigay mo ang telepono. Tagumpay ang pagpapares. Yihe, bilisan mo. At tingnan mo ito. Totoo ba ito? Nakuha ko ang serbisyo para sa pagpapakain ng pusa sa Sevilla. 1 oras? 100,000 dolyar. Yihe, ayaman na tayo? Kamusta po? Ako si Shenning mo. Nandito ako para sa serbisyo ng pagpapakain ng pusa. Ang boss namin ang pinakaayaw sa mga babae. Lalo na ang magagandang katulad mo. Salamat po. Pero nandito lang ako para magtrabaho. Hindi ka ba nakakaunawa ng lengguwahe ng pusa? Mga tauhan. Hulihin niyo siya. Masusunod po. Kung bigla niyo pong kakanselahin, kailangan niyo po akong bayaran ng danyos. Bitiwan niyo ako. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang balak mo. Ang mga nangangahas na akitin ng aming boss ay parurusahan. Boss, Boss. Anong nangyayari dito? Mukhang siya ang pinakamayamang tao sa Dido City, ang pinuno ng Shia Group na si Shia Jubay. Pero bakit tila pamilyar ang pakiramdam ko sa kanya? masyadong mapilit ang babaeng ito. Balak niya po kayong akitin gamit ang ganda niya. Papaalisin ko na po siya ngayon din. Siya nga iyon. Siya nga. At talagang isa siyang taong walang utang na loob. Kumusta po, Ginoong She? Gusto ko lang pong gawin ang lahat para makuha ang trabahong ito. Wala po akong anumang masamang balak. Wala ka talagang balak na gumawa ng kahit anong hakbang sa akin? Dapat lang na ganoon. Ilibot mo siya para maging pamilyar. Opo? Tara na. Nandito na ang lahat ng mga kuting na pakakainin mo. Kailangan mo lang pakaing isa-isa. Ang bawat pusa na narito. Sige po, walang problema. Wow! Ang ka-cute naman. Ang mga walang silbing ito, lakas ng loob na baliwalain ako. Sinasadya talaga niya akong hindi pansinin? Nakakainis na babaeng ito. Pinuno,
Naglagay po kayo ng harang, hindi nakikita ng mga tao ang tunay nating anyo. Sa paningin nila, ang nakikita lang nila ay anyong pusa. Pero bakit po ang ating pinuno ay personal na naging pusa? Lumayo ka sa kanya. Bakit sila biglang tumakas? Muntik na kitang makalimutan, munting cute. Nagmamaldita ka pa kahit ang cute-cute mo naman. Ang babaeng ito, hinahawakan ng baba ko. Sana ang aking si Yihe ay kasing cute mo rin para naman masaya. Sino ang Yihe na yan? Nakakainis na babaeng ito, may iba pa palang siyang pusa. Sige. Ang walang hiyang babaeng ito, nagawa niya akong lokohin. Ano? Nasa kindergarten si Yihe at kinalmot ang kalaro niya? Sige, papunta na ako riyan. Ginoong She, sakto ang dating mo. May urgent na nangyari sa bahay? Kailangan ko nang umuwi. Sinabi mo ba na si Yihe ay nasa kindergarten at may kinalmot na ibang bata? Anak mo siya? Iniisip kaya niya na hindi ako desente dahil may anak ako sa labas at iniisip na masama akong babae kaya hindi na niya ako pakakainin ng pusa? Hindi po. Pusa ko po si Yihe. Tuwing lumalabas ako para magtrabaho, iniiwan ko po muna siya sa nursery ng mga hayop. 6 na taon pa lang siya, kaya medyo makulit pa. Ginoong She, tapos na po ang trabaho ko sa pagpapakain ng pusa, kaya mauuna na po ako. Saan ba nanggaling ang pusang iyon? Dahil doon, ang babaeng ito, hindi man lang ako nilingon. Mukhang aapaw hanggang Pacific Ocean ang pagseselos ng ating amo. Ihanda ang kotse. Saan po tayo pupunta? Manghuhuli ng nagtataksil. Pangangaliwa? Yihe, Halika na! Buisit ka! Bitaw! maayos ka lang ba? Yihe? Ate naman siya ang nangagat sa akin. Anong mangyayari sa kanya? Pabigat lang iyan sa atin. Kailangang bayaran mo ang pampagamot ko. At isa pa, ibenta mo na lang siya. Ang dote mula sa pilay na iyon ay sapat na para makapangasawa ako. Hindi maaari. Wag na wag mong pakikialaman ng anak ko. Ate, kinagat niya pati sarili niyang tiyuhin? Hindi tao ang ipinanganak mo, isa siyang halimaw. Layas, umalis ka na rito ngayon din. Kapag hindi ka pa umalis, tatawag ako ng pulis. Layas, Halimaw. Shending mo. Shending mo. Buksan mo ang pinto. papasok ka sa bahay ng may bahay sa gitna ng gabi? Anong balak mong gawin? Shending mo? Hindi mo na ba talaga ako kilala? Ginoong She, pwedeng ibaba mo muna ako? Walang kwentang babae. Nagtanong pa kasi ako. Ginoong She, anong ginagawa mo rito sa bahay ko sa hating gabi? Naiwan mo ang bag mo sa bahay ko? Pumunta ako dito para ibigay ito sa'yo. Galing ito kay Yihe. Kung nawala ko ito, siguradong malulungkot siya.
Salamat. Ngayong naiabot na ang bag, siguro dapat ay umalis na kayo? Sus, dito sa bulok na lugar mo, sino ba ang gustong tumambay dito? Alis na tayo. Ang taong iyon, mas maarte pa kaysa sa pusa. Yehe, lumabas ka na. Umalis na ang masamang tao. Yehe? Yehe. 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 Pinuno ng pamilya, hindi pa natin tinitingnan ang kwarto ni Miss Shen. Matagal na akong nakalimutan ng babaeng iyon. Kaya bakit pa ako mag-aalala kung kanino siya nagkaroon ng anak? Shen Yaozu, saan mo itinago si Yehe? Ang Ikaw? maliit na nilalang, dapat ka ba magpasalamat sa akin? Dahil aalisin ko na siya para sa iyo. Talagang nanganak ka ng isang halimaw. Binitawan kayo ni Miss Shen? Tapos nanganak pa kayo sa ibang lalaki? Wala talaga siyang alam sa mga dekalidad na tao. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pagsalitaan siya? Hindi. Walang bakas ng pusa sa bahay ni Shen Ning mo at narinig ko rin ang boses ng bata. Napakakaiba nito. Sandali lang. Tara na. Pa, nakita mo ba? Ang maliit na halimaw na to, may tenga ng pusa. Ayusin mo ang pananalita mo. Hindi siya halimaw, siya ay anak ko. Huwag kang maraming satsat. Masyado ka nang sumusobra. Ngayong araw, dapat nang mawala ang salot na ito. Huwag kang mag-alala. Mama? Pakiusap, iligtas niyo si Yehe. Nagmamakaawa po ako. Huwag kang matakot. Narito na ako. Tatay, tapusin niyo na siya. Ikaw na halimaw. Ito na ang huling sandali mo. Lalabanan kita hanggang huli. Maghanda ka. Lalabanan kita hanggang huli. Ang tapang mo. Ginoong Xie, ang iyong mga tainga ay kaparehong-kapareho ng kay Yehe? Ibig bang sabihin nito ay may paraan ka para mapagaling siya? Nagmamakaawa ako sa iyo. Iligtas mo siya, pakiusap. Huwag kang matakot. Kapag kinain ito ni prutas ng pagbabagong anyo, ay magiging maayos ang lahat. Laulin, ang prutas ng pagbabagong anyo. Talagang gumaling na siya. Kaya, ano ba talaga ang sakit ni Yehe? Hindi ito isang sakit. Ito ay ang paggising ng kaniyang natatagong dugo. Gusto kong pagbabayarin kita. Mawawala ka na. Papa, nababaliw na po ba kayo? Sinusubukan mo ba ang pasensya ko sa mga mahal ko? Laulin, asikasuhin mo ito. At ilayo sila. Sabi niyo po kanina, ang pagising ng kauri, ibig bang sabihin ay hindi tao si Yehe? May iba pa ba siyang pinagmulan? Tama ka. Ang nananalaytay sa kanya ay ang dugo ng mga cat deity. Kaya pala kanina ay lumabas ang anyong hayop niya. Cat deity. Kaya naman pala, ganito kayong lahat?
Ibig bang sabihin ay noong 6 na taon na ang nakakalipas, ay nakasama ko talaga sa higaan ng isang cat deity? Ang tatay ko pala ay isang cat deity. Kung ganoon, kayo po ba ang tatay ko? Ginoong She, huwag niyo na lang po seryosohin. Ang ama ng bata ay marahil isa sa mga tauhan niyo. Tauhan? Napakahusay, isa palang tauhan. Ang utang noong 6 na taon na ang nakaraan ay hindi pa nga nare-resolba at ngayon naman ay hinahayaan mong ang anak ko ay kumilala ng ibang tatay? Ito, nagkakamali po kayo. Ang ama po ng bata ay ang mismong amo. Ano? Kaya 6 na taon na ang nakakalipas. Ikaw ang nasa dambana. At ikaw rin ang pinagkasunduang pakasalan ko? Bakit? Sa reaksyon ng mukha mo, parang ayaw mo? Hindi. Hindi po sa ganoon. 6 na taon na ang nakakaraan. Sa pilitan akong pinainom ng pampasigla ng pamilya ko, kaya nangyari ang bagay na iyon. Pero nang magising ako, agad akong nakatanggap ng tawag na nasa panganib ang lola ko. Walang tao sa paligid ko noon. Kaya akala ko, panaginip lang ang lahat. May hindi po kayo nalalaman. Ang mga cat fairy ay habang buhay na isang kapareha lang ang kinikilala. Ang amo, simula noong 6 na taon, ay hindi na muling nagkaroon ng ugnayan sa kahit sinong babae. Ano? Anong dapat kong gawin? Para mapatawad mo ako? Sumama ka sa akin. Ang anak ko ay hindi dapat nawawalay sa akin. Yehey! Pupunta tayo sa bahay ni Papa. Papa, mula ngayon, protektahan mo po ba kami ni Mama? Oo. Madam, ito po ang kwarto ng amo. Dito po kayo. Matutulog ngayong gabi. Parang hindi naman tama ito. Bakit? Kama ko lang ito. Hindi mo ba kayang higaan? Hindi ka naman ganyan 6 na taon nang nakalipas. Anong problema? Ito ang kama ko. Bakit hindi ka pwedeng matulog dito? Hindi ka naman ganito 6 na taon na ang nakakalipas. Mama, ang mukha mo, bakit ang pula? Medyo gabi na po. Uunahin ko na pong isama si Batang Ginang sa baba para makapagpahinga. Madam, boss, matulog na po kayo ng mabuti. Tara na, tara na. Tapos ka na maghugas? Oo. Sige, sa sofa na lang ako matutulog ngayong gabi. Gusto mong maghiwalay tayo ng kama? Kapag nalaman ito ng ibang tao? Pagtatawanan lang ako. Sige, dito na ako matutulog ngayong gabi. Ngayong gabi lang ba? Simula ngayon, dito na ako lagi matutulog. Sige. Sa wakas ay nahanap na kita. Hindi ko akalain. Napipiliin mong isilang ang ating anak. Papa? Oh. Pwede po ba akong tumabi sa inyo sa pagtulog? Oo naman. Halika rito. Ingat ka. Para po magpasalamat kay Papa, sasabihin ko sa inyo ang isang lihim. Ang mama ko, paboritong-paborito niya ang rosas. Sige. Gabi na. Ihe, matulog ka na. Opo. Wisit, hindi ko akalain na siya pala ang babaeng nagsamantala sa boss 6 na taon na ang nakakalipas. Ngayon ay nakatira pa siya rito nang walang kahiya-hiya. Ipapakita ko sa kanya, nang maayos, na ang aming boss ay hindi lang basta mapupunta kahit kanino. Mama, Yehe, puntahan mo si Daddy? At pwede nating yayain si Daddy na sumama sa atin. Ito ay para kay Yihe na. Pinuno ng pamilya, ang mga elders sa tribo ay kailangan kayong makita sa lalong madaling panahon po. Sige.
Mama, si Daddy siya ay... Ayos lang yon. Uy, hindi ba si Ingning? Siya ito? Nang makita mo ang eksenang iyon kanina, siguradong masakit sa kalooban mo, di ba? Bibi, bye. Pakiayos ang mga sinasabi mo? Akala mo ba talaga ibagay ka kay Zubay? Isa ka lang namang babae na nagkaanak sa labas? Matuto kang makiramdam? Umalis ka na agad? Huwag ka nang magpakita rito. Huwag mong apihin ang mami ko. Sabi ni Daddy, ito ang bahay namin. Huwag mo nang linlangin ang sarili mo. Kapag nagsawa na si pinuno ng pamilya, kayong dalawa ay maghanda ng mapalayas. Samantalang ako ay iba, kababata ko si pinuno ng pamilya, isa ka lang hamak na laro-laruan. Maging matalino ka, isama mo na ang pabigat na batang iyan. At umalis na kayo. Mama, hindi na ba kami gusto ni Daddy? Mama, iiwan na ba tayo ni Papa? Akala ko noon, may konting pagtingin siya sa akin, ngunit sa huli, isinama pa niya ang kanyang kababata para lang ipangalandakan sa harap ko. Kaya sinundo niya ako pa uwi, dahil lang ba kay Yihe? Mama, Tara na, kumain na tayo ng almusal. opo. Tayo muna, ubusin natin itong almusal, at ang mga walang saysay na bagay ay huwag na muna nating isipin. Kapag busog na tayo sa almusal, ay mas lalo tayong tatangkad, di ba? Opo, gustong tumangkad ni Yihe. Sige, napakabait talaga ni Yihe. Hindi po pwede. Sabi ni Mama, kapag kumain ako ng mangga, ay magkakaroon ako ng mga rashes. Pasensya na po. Maari po bang palitan na lang ito ng strawberry cake? Ang Yihe namin ay paboritong-paborito ang strawberry cake. Ihahatid po ito agad para kay Batang Ginang. Gusto mo ba ng sandwich? Apa, Heto. Doon sa strawberry cake na iyon, lagyan mo ng mangga sa loob. Manager? Hindi po maaari ito. May allergy sa mangga si Batang Ginang at kapag nalaman ito ng amo at nagalit, Ikaw ba ang manager? O ako? Kanino ka makikinig? Heto na. Narito na ang strawberry cake. Nandito na ang strawberry cake. Mama, parang hindi po ako makahinga. Anong nangyayari? Bakit ang dami mong pantal? Kumain ka ba ng mangga? Hindi po. Ang kinain ko lang po ay ang strawberry cake sa lamesa. Tara, dadalhin kita sa ospital. Pinayagan ba kitang umalis? Shanding mo? Hindi mo ba alam na may bata sa bahay kaya bawal ang maingay? Napakagulo mo. Itong villa ng pamilya Xie ay hindi lugar para sa mga katulad mong mabababang uri. Umalis ka sa daan ko. Para sa isang batang may ina pero walang amang nagpalaki, dapat ay mawala na lang siya. Dahil wala namang may pakialam sa kanya. Hindi siya kung sino lang. Kung sinasabi mong hindi siya kung sino lang, sige nga, nasaan ang tatay niya? Huwag mong sabihin naniniwala ka na ang katulad niyang isang hamak na bata ay anak ng pinuno ng pamilya. Pantayan mo iyang dila mo. Sinasabi ko lang ang totoo. Kung igigiit mong hindi siya bastardo, ituro mo sa akin. Sino ba ang ama niya? Nagmamadali ako kaninang umaga, kaya nakalimutan ko ang mga dokumento. Sir, sa ganitong mga bagay gaya ng pagkuha ng naiwang dokumento, kaya ko na pong gawin ito mag-isa. Bakit kailangan nyo pang magpagod at pumunta rito? Ah, alam ko na. Gusto nyo lang yata gamitin ang pagkakataong ito para makita ng mas madalas ang misis? Masyado ka ng madaming nalalaman. Dahil sinasabi mong hindi siya anak sa labas, bakit hindi mo sabihin kung sino ang tatay niya? Hindi mo masagot, di ba? Noon, isinama mo ang bata para pirahan ng ating amo? At ngayon naman, hindi ko alam kung anong panloloko ang ginagawa mo para mapaniwala ang amo na sa kanya ang batang ito. hala, Shanding mo? Wala ka na bang hiya? Masama ang pakiramdam ni Yihe ngayon. Wala talaga akong oras para makipag-away sa'yo. Alis na tayo. Mukhang tama ang hinala ko, no?
Anong uri ba ng masamang gawain ang ginawa mo? Para linlangin ang amo tungkol sa kanyang anak? Hindi kaya, pumatol ka sa kung sino-sinong lalaki? Sino ang mag-aakala na kahit mukhang napaka-inosente niya, ay ganito pala siya kalaswa sa likod ng lahat? Malamang, dahil alam niyang sobrang yaman ng amo natin. Sinadya niyang lumapit para mamerahan siya. Tumingi ka nga. Mama, Diyan ka nararapat. Ngayong araw, tuturuan ko kayong mag-ina ng leksyon. Yehe. Mama, Bitawan niyo siya. Bai Xiao, kapag may ginawa kang masama kay Yihe kahit katiting lang, hinding-hindi kita mapapatawad. Yihe, Mama, bitawan niyo siya. Bai Xiao, kapag sinubukan mong galawin si Yihe kahit isang daliri lang, hindi kita patatawarin. Yihe, Mama, Yihe, ilabas niyo siya. Shending mo, isa lang siyang bata sa labas? Kailangan ba talagang mawala ka sa sarili mo? Kaya naman pala ang munting miss na ito ay peke lang. Sayang. At nung una ay naging napakagalang ko pa sa kanya. Ang makahinga kasama ang mga taong may mababang uri ng dugo sa iisang lugar. Nararamdaman kong nadudumihan ang hangin. Bai Xiao, ibigay mo sa akin ang susi. Kung may problema ka, sa akin mo ibuhos. Huwag mong idamay si Yihe. Hindi ko sinasadyang mabali ang susi. Ngayon, wala na siyang kawala. Boss? Huwag kang mag-alala. Ito ang espesyal na gamot. Gagaling ka na pagkatapos mo itong inumin. Eto na, Yihe. Yihe, Maayos na uli ang kanyang pulso. Tignan mo. Ang mga pantal sa mukha niya ay dahan-dahan nang nawawala. Pati pala itong bata ay marunong ng umarte, kagaya ng nanay niya. sino ang tinatawag mong bastos? Boss, tignan niyo po siya. Isa siyang babaeng walang modo. Ang sampal na ito ay para sa pagkulong mo kay Yihe at pagtrato mo sa kanya ng masama. Ginagawa ko ito para makuha niya ang hustisya. May lakas ka ng loob na saktan ako? Sa gusto mo man o hindi, paparusahan ko ng matindi ang batang iyan. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong susubukan ng isang ina. Kung uulitin mo pa ang pananakit kay Yihe, may daan-daang paraan ako para pagbayarin ka sa masamang paraan. Nagbabanta ka? Tingnan na lang natin kung sino sa ating dalawa ang susuko. Mommy, Gising na po si Yihe. Mommy, Yihe, Mommy, maayos na po ang pakiramdam ko. mabuti naman kung ganoon. Gising na si Yihe. Mommy, Yihe, Mommy, maayos na po ang pakiramdam ko. buti naman at ayos ka lang. Boss, siya naman talaga ang may gawa. Isama pa si Shenyihe. Napakagulo nila sa loob ng bahay. Ang gusto ko lang naman ay patahimikin siya ng kaunti para hindi makadisturbo sa iba. Pero sinugod niya ako at sinaktan. Tao ko siya. Gusto mo rin ba akong saktan? Boss, hindi po sa ganoon? Bakit ko naman po kayo sasaktan? Dahil kay Yihe, nagkaroon siya ng allergy sa mangga, kaya nagmadali akong dalhin siya sa ospital. Manahimik ka. Kausap ko ang boss. May karapatan ka bang sumabat? Saka, strawberry cake ang kinakain niya? Paano magkakaroon ng mangga roon? Paano mo nalaman na strawberry cake ang kinakain niya? Ikaw ba ang naglagay ng mangga sa cake ni Yihe? Huwag mo akong pagbentangan ng kasinungalingan. Huwag kang magsalita nang wala kang ebidensya. Itiko mo ang bibig mo. Maraming CCTV sa loob ng mansyon. Bakit hindi natin panoorin para malaman ang totoo? Akala mo ba talaga ibahay mo itong villa ng She? Ikaw ba ang magsasabi kung kailan titingnan ng CCTV? Laulin. Po? Tingnan ang CCTV. Opo, sir. Napakasama mo. Kasalanan mo ito dahil sa dami ng mga babaeng umaali-aligid sa iyo, kaya nasaktan si Yihe. Kaya ngayong gabi, hiwalay muna tayo ng higaan. Shezobay. Ito ang powder na nakakmakati na binili ko talaga sa labas. Humanda ka na magkamot buong gabi.
Boss, Nasaan ang asawa ko at si Yihe? nasa loob po siguro sila ng kwarto. Inutos po ng misis nyo na ilipat ang mga gamit niya sa kwarto ng bata. Huwag po kayong mag-alala, sir. Hindi ko pa po inililipat ang mga gamit. Sige, umalis ka na. Sige po. Mama, mukhang nasa labas ng pinto si Papa. Huwag mo siyang pansinin. Dahil iyon sa kababata niyang iyon, kaya nagkaroon ka ng allergy. Sa kabila ng nangyari, gusto niya pa ring umarte na parang walang nangyaring masama. Parang umalis na si Papa. Mama, may regalo sa'yo si Papa. Huwag kang magmadali, baka mamaya ay isa lang ulit itong panloloko. Halika, bumalik na tayo. Dahil kusang ibinigay ito sa atin, buksan na lang din natin. Sayang din kung hindi natin kukunin. Tingnan natin kung ano ito. Mami, ano po ang ibinigay sa'yo ni Papa? Patingin po ako. Buti naman at may natitira pa siyang konsensya. Sige, patatawarin ko na siya sa ngayon. Naku, patay! Lagot na. Mrs., pumasok ka rito ng ganitong kalalim na ang gabi. Gusto mo bang tumabi sa aking matulog? Bawal kang matulog. Hindi ka pwedeng matulog. Kinuha ko na ang master bedroom. Magkasama tayong matulog? Mas mainit. Maghiwalay tayo ng kwarto. Kailangang magkahiwalay. Mami, ang mukha niyo po ay mas pula pa kaysa sa kulay kamatis na watercolor ko po. Huwag kang mambugbog, bata. Matulog ka na. Mrs., hanggang kailan mo ba ako iisnobin? Hindi kita iinisnob. Kaniyang umaga lang ay sobrang dikit niyo ni Bai Xiao. At ngayon ikaw pa ang may ganang magalit? Oo, nakita ko rin po. May karapatan po si Mami na magalit. Oo, ang nagseselos kong asawa. Paano mo ba ako mapapatawad? Kaya asawa ko na laging nagseselos? Ano ba ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Hindi ako nagsiselos. Tungkol sa amin ni Bai Xiao, hindi iyon gaya ng iniisip mo. Nagmamadali lang ako kaninang umaga dahil kailangan kong puntahan ng mga matatanda. Talaga? Sa pagitan naming dalawa, talagang hindi iyon gaya ng iniisip mo. Magkasama kaming lumaki sa aming pangkat. At pagkatapos ay sinabihan siya ng aming mga elder na bumaba ng bundok para magsanay, kaya pumunta siya rito para maging katiwala ko. At dahil nandito ka na, pati na si Yihe, hindi ako maghahanap ng iba. Kapag inaway mo pa ulit si Mami, hindi na kita magugustuhan sa susunod. Oo. Sige na. Mali pala ang akala ko sa iyo. Kung ganoon, mahal ko, paano mo balak bumawi sa akin? Ayaw ko nang makita yan. Dapat lumayo ang mga bata. Nandyan pa si Yihe, huwag kang gumawa ng anuman. Ikaw, ano ba ang gagawin mo? Gagawa lang ng mga bagay na dapat ginagawa sa gabi. Anong gagawin mo? Gagawin lang natin ang mga bagay na dapat ginagawa sa gabi. Sabihin mo sa akin, may puwang ba ako dyan sa puso mo? Sabihin mo sa akin, kahit kaunti lang ba? Kahit katiting lang? Ako. Lagot! Umaakyat na ang epekto ng nangangating pulbos. Hindi pwedeng makita ako ni Shejo Bai sa ganitong hitsura. Kailangan ko ring protektahan ang imahe ko. Gabi na, kailangan ko na pong bumalik para magpahinga.
Hanggat nasa tabi kita, sisiguraduhin kong iibigin mo rin ako. Maganda na sana ang palitan ng usapan. Dapat sana ay may mangyayari na sa amin ng pogi kong asawa. Mami, bakit ganyan ang itsura nyo? Ihe, bata ka pa, hindi mo pa maiintindihan? Bay Xiao, totoo ba ang lahat ng mga sinasabi mo? Sa inyo po, Elder. Totoo po ang bawat salitang sinabi ko. Ang batang ito ay parang karaniwang tao lang, isang maliit na manggalang, ay nagdulot na agad sa kanya ng mga rashes. Kalokohan! Ang mga anak ng lahing pusang engkanto, kahit na may halong dugo pa ito, dapat ay biniyayaan pa rin ng espesyal na lakas? Bakit magiging ganito kahina? Pero nitong mga nakaraang araw, sabi ni Sekretaryong Lin, napakalakas daw ng bata. Ngunit ngayon, maliban na lang kung ang batang ito ay hindi talaga anak ng pinuno ng pamilya. Mayroon kayang lihim sa likod. Nang pinagmulan ng batang ito? Maaari kayang ang pinagmulan ng batang ito ay may itinatagong sikreto? Kung hindi dalisay ang kanyang dugo, hindi lang ito paglabag sa batas ng ating angkan, kundi maaari pang magpahina sa pundasyon ng ating liping pusa na pusa. Pakiusap po, Elder, upang mapanatili ang dangal ng ating angkan, imbestigahan niyo po ng maigi ang bagay na ito. Bay Xiao, bumaba ka agad ng bundok. Pabilisin ang pagkuha kay pinuno ng pamilya at sa bata upang isailalim sa isang pagsusuri ng dugo. Kapag napatunayang peke ang resulta, parurusahan kita ng malupit. Opo, susunod po ako sa utos ng Elder. Ito ang suyuan orb ng angkan ng mga diwatang pusa. Kapag ipinatak ang dugo mula sa puso ng ina ng bata, kasama ang dugo ni pinuno ng pamilya sa ibabaw nito, agad nating malalaman kung sila ba talaga ang tunay na mga magulang nito. Hindi ko po bibiguin ang inaasahan ng mga Elder. Shening mo, sinabi ko na sa iyo, darating ang araw na palalayasin kita kasama ng batang iyan na hindi mo naman kadugo, mula sa villa ng She. Bato, bato, pick! Gunting papel bato. Gunting papel bato. Gunting papel bato. Mahal ko, Bakit ang aga mong umuwi ngayon? namiss kita. Kaya maaga akong bumalik. Tsaka sa kumpanya naman ay wala na masyadong ginagawa. Kaya bakit hindi na lang ako umuwi para samahan ng asawa at anak ko? Mahal ko, napakaganda mo rin ngayon. Para kang isang prinsesa sa mga kwentong pambata. Kung ganon, ako pala ang maliit na prinsesa. Oo, may 2 prinsesa sa bahay natin. Pero si Daddy, pinakamahal ang prinsesang ito. Ang lalaking ito, sinasadya na naman akong paibigin. Pinuno ng pamilya, huwag kang magpapalin lang sa babaeng ito. Hindi mo totoong anak ang batang iyan. Boss, huwag po kayong pauto sa babaeng ito. Ang bata ay hindi niyo talaga dugot laman. Sinong nagpapasok sa kanya rito? Boss, pumilit siyang pumasok dala ang kautusan ng nakatatanda at sinabing may importante siyang sasabihin sa inyo. Tama iyon, boss. Simula noong ang batang ito ay dinala niyo sa bahay, hindi niyo pa po siya sinusuri kung kamag-anak niyo talaga. Mahilig gumawa ng kalokohan ng mga tao. Ang batang ito ay baka hindi niyo talaga anak. Kalokohan. Namana ng bata ang dugong bughaw ng boss, kaya syempre anak siya ng boss. Dugong bughaw ng boss? Nagbibiro pa kayo? Ang boss ang pinakamalakas sa lipi ng mga Mausian noon. Habang ang batang ito ay sakitin at mahina, hindi man lang nakikita sa kanya ang katangian ng inyong lahi. Tama na. Ang anak ko ay hindi dapat kinuwestiyon ng iba. Boss, kahit nararamdaman ang kapangyarihan ng dugo, hindi pa rin ito mapapatunayan na siya nga ay sa inyo. Bakit hindi natin gamitin ang suyuan orb para malaman natin ang totoo? Ito ang suyuan orb na ibinigay sa akin ni Elder. Kailangan lang ipatak ang dugo ng ina at ang dugo ng boss sa loob ng suyuan orb upang makita kung kayong dalawa nga ang magulang ng batang babae. Malalaman agad ang totoo pagkatapos nito. Kung ayaw niyo magpasuri, hindi ba nakapagdududa iyon? Boss, dahil nagutos na si Elder, mas mabuting hayaan si Madam na suriin ito para na rin po sa katahimikan ng isip ni Elder. Hindi na kailangan. Palayasin siya rito. Kapag nagsalita ka pa, huwag kang magtataka kung kalimutan ko ang pinagsamahan natin. Boss, kung sigurado kayo na ang bata ay inyong anak, bakit ayaw niyo magpasuri? Papayag akong masuri. Madam, kung sigurado ka na ang bata ay anak niyo po, bakit ayaw niyong ipasuri ito? Ipapasuri ko. Ito ay isang bawal na teknik ng lahi ng mga kuting. Kailangan nito ang dugo mula sa iyong puso at malaki ang magiging pinsala nito sa iyong katawan. Maaari ka pang mawala kapag nagkamali. Madam, ang bawal na teknik na ito ay masyadong delikado sa mga ina, maliban na lang kung talagang kailangan. Gagawin ko ang pagsusuri. Madam, handa ka ba talaga para dito? Dahil lang sa simpleng ugnayan ng dugo, ay itataya mo ang iyong buhay? Wala akong itinatago. At para sa reputasyon ni Yihe, itutuloy ko ito anuman ang mangyari.
Mommy, ayaw ko pong mawala ka. Huwag kang mag-alala, Yihe. Hindi ganoon kadaling mawala si Mommy. Ang teknik na ito, kapag napatunayan na ang bata ay hindi anak ng boss, ibig sabihin niya na isa ka lamang masamang babae. Ito ay isang malubhang kasalanan sa boss. Sigurado ka bang itutuloy mo? Mahina ang pangangatawan ng tao. Kung sa gitna ng pagsusuri ay may masamang mangyari, Madam, mawawalan ng ina ang iyong anak. Oo nga. Shending mo, mag-isip ka munang mabuti dahil kapag wala ka na, ay sayang lang ang lahat. Tapos ka na bang magsalita? Uulitin ko sa huling pagkakataon. Desidido akong magpasuri. Kung gusto niyang magpasuri, hayaan niyo siya. Ang dalawang nakatatanda ay wala sa loob ng altar para magdasal. Anong ginagawa niyo rito sa villa ng Xie? Tungkol ito sa lahi at dugo ng ating boss. Natural lang na bigyan namin ito ng pansin. Dahil gusto mong maparusahan, pagbibigyan kita. Sige. Hayaan nating lumabas ang katotohanan. Sandali lang. Bumaba na ang Cat Immortal. Sandali. Anong problema? Magsabi ka sa akin ng totoo. Bukod sa akin, meron ka pa bang ibang pusa na naging karelasyon? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Subukan mo lang. Paano mangyayari iyon? Mommy, bakit itong bolang ito ay walang anumang ginagawa? Hindi po ba ako anak ni Papa? Hindi iyan totoo. Maghintay pa tayo ng konti. Walang anumang pagbabago sa suyuan orb? Ibig sabihin yan, ay hindi siya anak ng amo. Ngayon, ano pang masasabi mo? Sa lahat, malinaw na ang katotohanan. Kung ang batang ito ay anak ng amo, dapat ay ang suyuan orb ay maglalabas ng kulay pulang liwanag. Pero dahil ang suyuan orb ay walang anumang reaksyon, ito ay nagpapatunay na si Shenning Mo ay isang masamang babae. 6 na taon na ang nakakalipas. Pinilit niyang mapalapit sa amo. At ngayon ay gumagamit siya ng ibang bata para magkunwari na anak ito ng amo. Shenning Mo, sa ilang lalaki ka ba nakiparelasyon? Napakawalang hiya mo, talagang babae ka? Hindi maaari. Siguradong nagkamali lang ang bolang ito. Dahil nagdududa kayo na si Yihe ay hindi anak ni Xie Clan, bakit hindi natin gamitin ang paraan ng tao upang magsagawa ng DNA test? Hindi kailanman magsisinungaling ang siyensya. Nakakatawa naman. Ang mga paraan ng pagtitest ng mga tao ay hindi akma para sa mga tulad naming Cat Immortal. Huwag mo nang gamitin. Ang napakababaw na paraang iyan para ipahiya ang sarili mo. Huwag nang marami pang salita. Matapos naming gamitin ang lihim na paraan ng ating lahi, ang batang ito ay napatunayang hindi tunay na anak ng pinuno. Bukas na bukas ay sumama kayo sa amin sa bundok, doon sa itaas, upang manalangin para sa ating lahi ng mga Cat Immortal at hindi na kayo kailanman muling bababa ng bundok. Mommy, ayaw ko pong umalis. Gusto ko pong makasama si Mommy. Huwag kang mag-alala, Yihe. Huwag kang matakot. Laging sasama si Mama sa iyo. Hindi tayo kailanman maghihiwalay. Lapastangan. Ang lakas ng loob mong suwayin ang batas ng lahi. Dahil hindi naman si pamilyang si ang ama ng batang ito, kailangang sundin kung ano ang nararapat ayon sa aming batas. Wala kang karapatang magdesisyon bilang isang ordinaryong tao lamang. Wala akong pakialam. Kung ano man ang patakaran ng mga Cat Immortal nyo, si Yihe ay binuo ko sa aking sinapupunan ng 9 na buwan. Walang sinuman sa inyo ang pwedeng maghiwalay sa amin. Papa, iligtas niyo po ako. Tama na. Ang batang ito ay mananatili sa aking tabi. Sir, hindi po ito ayon sa ating tradisyon. Nakapagdesisyon na ako. Kahit pa hindi ko siya tunay na anak, kayong dalawa ay dapat na manatili. Pinuno, kung ipipilit nyo talagang panatilihin ang batang wala namang kaugnayan sa ating dugo, paano nyo ito ipapaliwanag sa buong pamilya? Hindi dapat nilalabag ang tradisyon. Kailangang ilayo ang batang ito. Mananatili rito sina Shenning Mo at Shen Yihe. Walang sinumang pwedeng umalis. Pinuno, tiyak na magkakagulo ang buong angkan. Tama na. Laolin, simula bukas, itigil ang lahat ng ibinibigay na tulong sa tribo. Boss, Paalisin sila. mga ginoo, mauna na po kayo. Pinuno, pagsisisihan nyo ito. Walang hiya ka. Tingnan natin ang susunod na mangyayari. Yihe, maghintay ka lang kay Mommy dito. Babalikan ka agad ni Mommy. Okay ba yon? Maging mabait ka?
Layas. Ako to. Hindi ko rin alam kung bakit. Lumabas sa resulta ng tracing ball na hindi ikaw ang tatay ni Yihe. Pero dahil handa ka pa rin protektahan kami, nagpapasalamat kami ni Yihe mula sa aming puso. Sino-sino ba ang ibang mga lalaking kinakasama mo sa labas? Ilan ba talaga sa labas ang mga lalaki mo? Hanggang kailan mo balak magsinungaling sa akin? Sa ilang mga tao ka nakikipaglapit ng ganyan? Kahit ano pa ang mangyari, hindi mo dapat ginagamit ang mga salitang iyan para hamakin ako. Bitawan mo ako, pakawalan mo ako. Uncle Lin, naglabas ng pulang liwanag ang bola. Ibig sabihin niyan ay anak ako ni Papa. Paano nangyari iyon? Boss! Bitawan mo ako? Chezubay. Boss! Boss! Nagbago ang kulay ng suyuan orb. Nabulag na po ang ating boss sa babaeng iyon. Pinipilit niya ang sarili niyang kagustuhan. Kailangan nating pabalikin ang kanyang wisyo. Mga elder po? Pakiusap, manatili muna kayo. Mga kagalang-galang na elder, pakihintay po muna. Sino ang makakapagsabi sa akin kung bakit ang trace ball na ito ay biglang nagiba ng kulay? Hindi maaari. Kapag na-activate na ang trace ball, magiging permanente na ang resulta ng bloodline. Ang trace ball na ito ay personal kong ibinigay kay Bai Xiao. Hayaan niyo muna akong suriin itong muli. Bakit mayroon itong bahid ng gagamba? Bai Xiao, hindi ba ay nasa maayos itong kondisyon nang ibigay ko ito sa iyo? Wala akong ginagawa. Hindi ko alam. Bai Xiao, bukod sa iyo, sino pa ba ang pwedeng gumamit niyan? Sinasadya mong pakialaman ang resulta ng pagsusuri dahil gusto mo kaming paghiwalayin na mag-ina. Kasalanuan iyan? Huwag mo akong paratangan ng ganyan. Paano kung subukan nating muli? Wag na. Sigurado na ako na siya ang tunay kong anak. Bai Xiao, pinakialaman mo ang sagradong kagamitan ng ating angkan ayon sa mga panuntunan ng pamilya. Anong dapat gawing parusa sa'yo? Boss, isaalang-alang po sana ninyo ang mga naitulong ni Bai Xiao sa ating pamilya nitong mga nakaraang taon. Patawarin niyo na po siya sa pagkakataong ito. At saka po, nasa kanya rin po ang bloodline ni lahi ng Nine-Tailed Fox kung magagalit siya sa atin. Boss, nagsusumamo po ako na patawarin niyo na ako sa pagkakataong ito. Sige, palalampasin ko muna ito ngayon. Boss, ito po ang imbitasyon mula kay lahi ng Nine-Tailed Fox. Iniimbitahan po kayong dumalo sa Makalawa. Ipatong mo lang sa lamesa. Pagdating ng araw na iyon, isasama ko sila sa piging. Walang hiya ka, Shending mo. Pagbabayarin kita sa darating na piging. Shending mo, wala kang hiya. Sa piging, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Madam, kapag isinuot niyo ang damit na ito, siguradong lahat ay mamamangha sa inyong kagandahan. Maganda ba ito? Sino kayo? Madam, narito po kami para ihanda kayo para sa inyong anyo sa gaganaping piging. Madam, napakaganda niyo po talaga. Nga. Shay, nakasama na ba ng katiwala ang mga makeup artist? Pupunta tayo sa pamilyang Song mamayang gabi para sa isang piging. Huwag mong kakalimutan. Namimiss ko na kayo. Ikaw at si Yihe, namiss niyo ba ako?
Sobrang ganda mo talaga ngayon. Parang gusto na lang kitang itago sa loob ng bahay natin. Ikaw ba ang bumili ng bestidong ito? Hindi kaya sobrang mahal na naman ito? Ito lang naman ang huling binili sa auction. Pero tamang-tama lang ito para sa asawa ko. Aking napakagandang prinsesa. Sasama ka ba sa akin sa pagtitipon? Siya na nga ang pinuno ng pamilyang clan ng Cat Immortal, na si Shay Zubay. Ito na pala ang asawa ng pinuno. Bagay na bagay talaga sila. Bagay na bagay talaga sila. Isang babaeng galing lang sa kung saang sulok na walang hiya. Umakyat sa kama ng pinuno, nabuntis ng hindi alam kung kanino, at nangarap na maging asawa ng pinuno. Ako lang ang karapat-dapat na maging asawa ng pinuno. Hindi ko akalain na ang isang pinakamalakas na babae ng pamilya ng Cat Immortal ay matatalo lang ng isang ordinaryong tao. Magsasawa rin ng mga lalaki. Kapag nawala na ang pananabik ng pinuno, maiintindihan niya rin kung sino talaga ang kanyang pinakamahusay na katuwang sa buhay. Magandang gabi, Pinunong Xie. Sir, ang asawa niyo po ngayong gabi ay tunay na nakakaakit sa lahat. Salamat Pinunong Xie sa pagpapatawad sa akin noon. Nine-tailed fox. Subukan mo itong butterfly pastry sa handaan. Ako lang ang dapat na nakatayo sa tabi niya. Sending mo? Ipapaalam ko sa iyo ngayong gabi kung sino talaga ang karapat-dapat na tumabi sa pinuno. Ako lang ang dapat tumayo sa tabi niya. Sending mo? Ipapaalam ko sa iyo ngayong gabi kung sino ba talaga ang karapat-dapat sa tabi ng pinuno. May biglaang kailangang asikasuhin. Sa aming pamilya, babalik din ako agad. Sandali. Bumalik ka kaagad dahil paniguradong mamimiss kita ng sobra. Sige. Salamat sa inyong pagdalo sa piging ng pamilya Nine-Tailed Fox. Lalong-lalo na sa aking kababata, ang pinuno ng pamilya Engkantong Pusa, na si Sir Xie Zubay. Matagal na pala silang kakilala ni Pinunong Xie. Ang relasyong iyan ay mas matatag kaysa sa karaniwang mga babaeng tao. Nabalitaan ko na ang asawa ng pinuno, na si Miss Chen ay nandito rin. Nagawa mong mapauo ang pinuno na ayaw mag-asawa na makasama ka? Paniguradong ikaw, Miss Chen, ay may espesyal na galing din, di ba? Bakit hindi gamitin ni Miss Chen ang pianong ito at tumugtog para sa ating lahat? Hintayin mo ako rito. Hindi siguro dahil takot si Miss Chen, di ba? Maghintay ka rito. Takot ka yata, Miss Chen? Isa itong 100 taong gulang na Steinway. Kung ibibigay ito sa taong hindi marunong tumugtog, napakalaking sayang naman. Tama ka. Hindi natin dapat hayaang masira ito ng kahit sino lang. Nako, Miss Chen, wag mong sabihin hindi ka marunong magpiano. Sabagay, isa ka lang namang tao. Kung hindi ka man marunong sa mga instrumento, ay maiintindihan naman iyon. Madam, huwag niyo na po pansinin ang babaeng iyan. Masyado itong nakakabagot, ihahatid ko na po kayo sa labas. Inaakala mo rin ba na dahil isa akong tao ay wala na akong alam gawin? Hindi po iyon ang ibig kong sabihin, madam. Wala po rito ang boss, kaya kailangan ko kayong protektahan para sa kanya. Dahil mukhang mapilit si Bebe, ipapakita ko ang kakayahan ko. Ang marinig ang pagtugtog ni Miss Chen ay isang karangalan para sa akin. Talagang binibigyan ako ng sorpresa ng asawa ko. Talagang hinahangaan ako ng misis ko. Ang plano ko talaga ay pahiya ang hampas lupang ito, pero hindi ko akalain na siya pa ang magiging bida. Napakaganda niya. Napakasarap pakinggan. Ang
Ang asawa ni Pinunong She, gaya nga ng sabi ni Bebe. Bai, ay talagang maraming talento. Salamat sa pagkakataong ibinigay ni Beb. Bye, kaya nagawa kong ipakita ang aking talento sa harap ninyong lahat. Siyaning mo. Maghanda ka, hindi pa tayo tapos. Hindi ko akalain na may ganitong galing pala ang asawa ko. Saglit lang akong lumabas, pero nakuha mo na agad ang atensyon ng lahat. Sa loob lang ng maikling panahon, parang lalo pang dumami. Ang mga magiging kaagaw ko sa iyo. Ang iyong kababata ay napakamapilit, kaya pinagbigyan ko na lang siya sa laro niya. Sinong kababata? Sabi ni Bai Xiao, siya raw ang iyong childhood sweetheart. Bakit? Nagsiselos ba ang misis ko? Oo, Sa inyong lahat, salamat sa paghanga niyo sa asawa ko. Dahil ang tanging kayamanan ni Xie Zubay sa buong buhay ko ay walang iba kundi ang misis ko, si Shen Ningmo. At tungkol naman sa sinasabi ng iba na Kuno ay childhood sweetheart ko sila, nag-iilusyon lang sila. Magkabata lang kami, pero nagsasalita lang siya para sa sarili niya. Hindi pala talaga kababata ng pinuno si Beb. Bai? Mahal na mahal nga ng pinuno ang asawa niya. Nasa iyo lang ang paningin ko, at ikaw lang pati si Yihe ang laman ng puso ko. Dahil naglakas loob kang magpasikat sa teritoryo ng pamilya Nine-Tailed Fox, hindi ko ito palalampasin. Ang pagtatanghal ni Miss Shen ay talaga namang kamangha-mangha. Patawad at nagkaroon ako dati ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Para sa basong ito, alay ko ito sa iyo. Magkasama kaming lumaki ng pinuno. Mayroon kaming pinagsamahan na hinding-hindi mo mapapantayan. ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Miss Shen, noong una ay hindi pa ako marunong sa mundo, ngunit ngayon ay dapat na akong magising. Napag-isipan ko ng mabuti sa aming pamilya, at ngayon ay binitawan ko na talaga ang lahat. Kaya naman ang basong ito ay tanda ng aking paghingi ng paumanhin. Mama! Mama! Dito ka lang pala. Bakit ka napunta sa pagtitipon? Wala na ba ang lagnat mo? Namiss ko po si Mommy. Kaya naman, nagpasundo po ako kay Uncle Lin para makapunta rito. Mommy, yung tingin ng masamang babaeng iyon kanina. Nakakatakot po. Huwag kang mag-alala. Kung hindi iinumin ni Miss Shen, ibig sabihin ay hindi niya pa ako napapatawad. Yihe, ano ang ginawa mo sa kanya? Ginamit ko po ang palihim na itinuro sa akin ni Daddy, ang truth spell. Ngayon, kahit anong itanong mo sa masamang babae, pawis ang katotohanan lang ang sasabihin niya. Napakagaling naman ng Yihe natin. Ngayon, inumin mo ang basong ito. Ano ba talaga ang gagawin mo sa akin? Naglagay ako ng lason sa alak. Pagkatapos mong mainom ito, dadalhin kita sa kwarto, mawawala ka sa sariling katinuan, at makokontrol ka ng lason. Masamang babae, isusumbong kita kay Daddy. Ngayon, pumunta ka mag-isa sa taas. Mommy, poprotektahan kita habang buhay. Sige po. Mrs., ano ang ginagawa niyo rito? Mommy, lagi kitang laging poprotektahan. Sige. Mrs., anong ginagawa niyo? Papasok na sana kami ni Yihe. Dahil naayos naman na ang lahat, ang mga bagay na gaya nito, mas mabuti pang huwag na siyang malaman. Nababagot ka na ba? Umuwi na tayo. Huwag kang magmadali. Dahil may pinaka-highlight pang palabas. Sige. Masusunod po ang gusto niyo. Sa susunod na bahagi, ipakikilala ko sa inyong lahat ang pag-unlad ng susunod na henerasyon ng pamilya Nine-Tailed Fox. Malapit na ang magandang eksena. Yung tita kanina, parang robot kung magsalita. Yihe, nainip ka na ba at gusto mo na bang umuwi?
Paano nangyari ito? Ang reputasyon ng pamilya Nine-Tailed Fox. Mama, sina Tito at Tita, ang weird ng suot nila. Naglalaro ba sila ng wrestling? Yehe, bawal tumingin. At ikaw rin, huwag ka na ring tumingin. Sige, masyadong masama yon. Huwag ka na rin tumingin. Bakit nasira ito? Diyos ko, si Beb, bay ba ang nasa screen na iyon? Ang piging na ito para kay Liping Siam na buntot ay biglang naging venue para sa iskandalo ni Bai Xiao. Talagang hindi pa ito nangyayari kailanman. Itong si Bai Xiao, mukha siyang mabait at mahinhin. Ngunit hindi ko akalain na sa likod ay masyado pala siyang mapangahas. Ha 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 ha. Guwardiya, guwardiya. Alisin niyo agad ang nasa screen, bilisan niyo. Umuwi na tayo. Tara, umuwi na tayo. Tara na. Anong nangyayari? Miss Chen, aminado akong naging bata ako noon. Pero ngayon, maliwanag na ang isip ko. Napag-isipan ko ng mabuti sa pamilya namin. At ngayon ay binitawan ko na ang lahat. Kaya itong baso na ito ay bilang paghingi ko ng tawad. Mama, nandito ka lang pala? Bakit ka nandito sa piging? Wala ka na bang lagnat? Opo. Namiss ko po kasi si Mami, kaya nagpasundo po ako kay Uncle Lin para pumunta rito. Mami, ang tingin mo ang masamang ale kanina masyadong nakakatakot. Ayos lang yan. Kapag hindi ito inumin ni Miss Chen, ibig sabihin ay hindi mo pa ako pinapatawad. Yihe, anong ginawa mo sa kanya? Ginamit ko po ang palihim na itinuro sa akin ni Papa na truth spell. Kahit anong itanong niyo sa masamang alin na yan, puro katotohanan na lang ang sasabihin niya. Ang galing naman ng ating si Yihe. Ngayon, inumin mo yung hawak mong alak. Siguradong si Shenning mo ito. Ang walang hiyang iyon ang may gawa nito. Ikaw na walang modong nilalang, ipinakahiya mo ang mukha ng clan ng Cat Immortal. Hindi ko alam. Si Shenning mo, gusto niya akong hamakin. Gusto niyang sirain ang buhay ko. Shenning mo, hindi kita hahayaang makawala. Sisiguraduhin ko yun. Shenning mo, hindi kita mapapatawad. Hindi. Wife, sinusubukan mo ba akong akitin? Ngayong araw, ang salamat sa'yo. Kulang ang iyong sinasabi. Isang salamat lang. Ay hindi pa sapat. Dati, bakit ako ang pinili mo? Sana nawala na lang ang walang pakinabang na tulad mo. Imbes na iligtas ang kapatid mo, ang basura mong pusa ang iniligtas mo. Wag na po. Wag Ibigay na mo na ninyo sa akin siyang ang pusa. saktan. Ayoko. Wag na po. Panginoong Pusang Immortal. Panginoong Pusang Immortal. Wala po akong balak na bastusin kayo. Talaga lang pong ang anak ko ay nasa panganib. Nakikiusap po ako. Tulungan ninyo siya. Ano man ang inyong kondisyon, kahit ano ay gagawin ko. Habang ako ay nasa matinding pagsubok, ang batang ito ang nagligtas sa akin. Kaya kong iligtas ang iyong anak, ngunit siya ang gusto ko. Pagdating niya sa tamang edad, babalik ako para pakasalan siya. Kung balak mong bawiin ang pangako, ikaw ang mananagot. Opo, masusunod po. Inumin mo itong gayumang hehuan nang makasal ka na sa Pusang Immortal. Dahil ako ay gustong gusto. Gustong gusto kita?
Matagal na. Kung ganoon, kung hindi ba kita nakilala noon, magugustuhan mo pa rin ba ako? Hinding-hindi iyan mangyayari. Dahil patuloy pa rin. Kitang hinahanap. Naiintindihan ko na bitawan mo na ako. Ayoko. Hindi pa rin ako masyadong sanay. Masasanay ka rin sa takdang panahon. Paano ko ba sasagutin yan? Zhengyi, She, mag-asawa na tayo? Mahaba pa ang ating pagsasamahan? Kaya siguradong magugustuhan mo rin ito. Matagal ko nang nababalitaan na ang CEO ng Shea Group ay suplado at malamig. Pero simula noong naging kami na, lagi niya akong sinusubukang akitin. Gaya ng inaasahan, mali nga ang mga chismis. Nagustuhan mo ba? Oo. Gusto ko... Napakaganda nito. Ang singsing na ito, simula noong araw na nagkakilala tayo, ay naghanap na ako ng magdedesenyo nito. At ngayon lang natapos. Ibig sabihin, noon pa pala niya, pinahanda ang singsing na ito. Gang, Shay, hindi mo ba tutulungan ang iyong asawa na isuot ang singsing? Bakit napakasimple ng singsing para sa lalaki? Dahil ang pera ko sa Shea Dubai ay para lang gastusin ng asawa ko. Sige, payag na ako. Sa paraang ito, malalaman ng lahat na may asawa na ako. Kapag ganito, ay malalaman ng iba na may asawa na ako. Sa madaling salita, ang isang joint will ay binubuo ng dalawa o mahigit pang testamento. At ang profile ng customer ay nasa 60 hanggang 75 taong gulang. Sorpresang inspeksyon, papunta na ako sa opisina mo. Malugod kong tinatanggap ang inspeksyon mo, Mrs. Nasa gitna ako ng meeting. Sekretaryong Lin, parang sinabi mo na ang pag-check ng asawa ay isang pagpapakita ng pagmamahal. Anong nangyayari kay boss ngayon? Ngumiti siya ng ganoon. Ngayon ko lang, nakitang ngumiti si boss. Ito na ba ang simula ng paparating na unos? Bakit parang ipinagmamalaki ni boss ang singsing niya? Masyadong halata. Tungkol sa planong ito, Nandito na ako sa opisina mo. sige po, Mrs. Maaari na kayong umuwi. Pero ang planong ito, Dahan-dahan nyo na lang ayusin. Huwag kayong magmadali. kailan pa nag-isip si boss ng oras ng pag-uwi habang nagpupulong? Mula kailan? Naging ganito kabait ang boss? Oo nga. Kailan pa nagsimulang tumingin sa oras ng pag-uwi si pinuno ng pamilya habang may meeting? Si pinuno ng pamilya? Kailan pa siya naging ganito kaalala sa atin? Oo nga po. Sir Pinuno ng Pamilya. Sandali po, Sir Pinuno ng Pamilya. Bakit po kayo nagmamadali? May malaki po bang nangyari? Sa loob ng pamilya? Gusto mo ba talagang mag-meeting? Hindi po. Kung ganoon, bakit ka pa madaldal? Maghanda ka ng 2 pananghalian. Bilisan mo, huwag ka nang magsalita. Nandito po si Madam?
Kaya pala naging mapagbigay si pinuno ng pamilya. Simula noong mahanap niya si Madam, parang nagbago na ng husto si pinuno ng pamilya. Asawa ko. Miss na kita. Kaninang umaga lang tayo nagkita, ilang oras pa lang ang lumilipas. Masyado ka namang exaggerated. Asawa ko? Ang ganda mo talaga. Nagpautos na ako na ihanda ang ating tanghalian. Hintayin mo ako? Kailangan ko lang tapusin itong urgent na dokumento. Sige na. Sigurado ka ba na magtatrabaho ka ng ganyan? Kapag ganito, pwede pa kitang masamahan ng sabay. Ganoon pala. Kaklingi ang mga lalaking pusa. Itong pusang ito, napakagwapo naman talaga. Pinuno ng pamilya? Siya. Ay umalis na. Napagod ka yata sa trabaho? Kumain ka pa ng marami. Ang mahal ko, ipinag-uulam niya ako. Sobrang saya ko. Ang lalaking ito, ang gwapo talaga? Talagang napakabighani niya. Guwapo ba ako? Oo, gwapo ka. Kung ganoon, mabuti kung gusto ng asawa ko. Gustong gusto ko. Ayos yan. Para saan ang... Ito ang Gold Supreme Black Card. Mula ngayon ang pera ko ay ibibigay ko na sa iyong pangangalaga. Ang akin ay iyo na rin. Teka, Ang tradisyon ng pamilyang She, kapag asawang babae ang may hawak ng pera, magiging maunlad ang asawang lalaki. sige. Siya nga pala. Nandoon pa si Yihe sa loob ng sasakyan. Kailangan ko nang magmadali. Alisan na ako. Bye-bye. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? May sasabihin ng boss namin sa iyo. Sumama ka sa amin ngayon din. Hindi kita kilala. Tumigil kayo o tatawag ako ng pulis. Huwag kang maghanap ng gulo. Tingin mo ba may signal dito? Pag hindi ka tumigil, at pagbabayarin kita. Hindi ko na ito palalakihin. Sino ba talaga ang nag-utos sa inyo? Basta't ibaba niyo ang inyong mga armas at umalis na kayo agad. Maaari ko pang panatilihing lihim ang nangyari ngayong araw. Saan ka pupunta? Hoy, Napaikot na kayo. Hahaha. Binibining Shen? Halika na po. May mga CCTV dito. Tingin mo ba may pakialam ako? Paano kung ayaw kong sumama? Aba, ayaw mo? Yihe, Kung gayon, siguradong mawawala na siya bukas.
Naintindihan ko. Mabuti naman at marunong kang makisama. Binibining Shen, halina na po. Boss, sabihin mo nga, ang babaeng ito ay mukhang maganda naman. Hahaha, sayang naman siya. Pero, bago siya matapos, pwede muna tayong maglibang ng kaunti. Tama ka. Kayong dalawa, magsiayos nga kayo. Hindi pa ito ang tamang oras para pag-usapan yan. Huwag na kayong tumingin kahit na pinunong Shi ay napakagaling pa. Hindi siya agad makakarating dito. Si Bai Xiao ba ang nagpadala sa inyo? Anong nangyayari? Sigurado akong si Shenling mo ito. Kasalanan nitong lahat ng masamang babaeng iyon. Ikaw na wala ring hiya, ang dangal ng ating lipi ay dinungisan mo. Hindi. Wala akong alam. Si Shenling mo, siya ang may gustong saktan ako. Gusto niya akong sirain. Shenling mo, hindi kita papakawalan. Pangako. Wala kaming sasabihin. Siya lang naman ang may kayang gumawa nito. Pagdating ng oras, malalaman mo rin. Tara. Bitiwan niyo ako. Kaya Tara. kong maglakad mag-isa. Ang tagal na, hindi pa ba sila nakauwi? Hindi rin sumasagot sa mensahe? Hindi rin makontak ang cellphone niya? May nangyari kayang masama? Pinuno ng pamilya po, may masamang balita. May kumuha po sa asawa nyo? Ano? Pinuno ng pamilya, may masamang balita. Kinuha ng mga masasamang tao ang ginang. Ano? Ha. Sugod. Walang hiya kang babae. Kuya, ang batang ito, hindi ko siya kaya. Lahat kayo, palibutan siya. Kapag hindi nyo siya natapos, walang makakaalis dito ng buhay. Ang mga mata ko, Kuya, tapusin nyo siya. Huwag niyo saktan ang anak ko. Kuya, anong gagawin natin? Takbo na. Mama, nasaktan po ba kayo? Mahal? Ayos ka lang ba? May sugat ka ba? May sugat ka? Dadalhin kita sa ospital, tara. Ayos lang ako. Maliit na gasgas lang ito. Magiging maayos din ito bukas. Ipaimbestigan nyo ito. Tingnan natin kung sino talaga ang naglakas loob na galawin ng tao ko. Masusunod po. Ipagpatuloy nyo ang pag-iimbestiga. Tingnan natin kung sino talaga ang humipo sa tauhan ko. Opo, sir. Tapos na ba? Nasaktan ako ng sobra ng babaeng iyon. Pinuno ng pamilya, may masamang nangyari. Kinuha ng masasamang tao ang asawa nyo. Ano? Hahaha. Sige, sugurin siya.
Walang hiya kang babae ka. Kuya, itong batang ito, hindi ko siya kayang talunin. Palibutan niyo siyang lahat. Kapag hindi natin siya natapos, walang makakalabas ng buhay. Ano? Silang lahat ay mga eksperto mula sa tribong Fox. Paanong nangyari ito? Mahal ko, tiis ka lang muna. Gusto ko nang magpalit ng damit pang tulog. Kailangan mong magpahinga dahil may sugat ka, humiga ka lang, at ako na ang magpapalit sa'yo. Pinuno ng pamilya. Sinusubukan mo lang humanap ng pagkakataon. Ginagawa ko lang ang karapatan ko bilang asawa. At isa pa, gusto ko na ako lang sa buhay mo, na ako lang ang para sa'yo. Siya, Jobay? Nagiging mas... Siya, Zobay. At parang palala na. Sir, kontrolado na ng mga tauhan natin ang mga galaw ni Bai Xiao. Magpadala kayo ng mga tauhan para hulihin siya. Gusto ko talagang pagbayarin siya sa lahat ng ito. Opo, sir. Bai Xiao, pamilyar ba sa'yo ang lugar na ito? Boss, anong ibig sabihin nito? Hindi ko po naiintindihan. Talaga? Nagmamaang-maangan ka pa rin hanggang ngayon, ano? Dahil sa pagkakataong binigay ni Beb. Bye, naipakita ko sa harap ng lahat ang talento ko. Sending mo? Humanda ka sa akin. Hindi ko inaakalang may ganitong panig pala ang asawa ko. Saglit lang akong umalis, pero nakuha mo na agad ang atensyon ng lahat. Sa loob lang ng maikling oras, dumami na naman ang mga karibal ko. Ang iyong kaibigan bata pa lang ay sobrang mapilit, kaya pinatulan ko na ang mga laro niya. Anong kaibigan bata pa lang? Sabi ni Bai Xiao, magkababata raw kayo. Bakit? Nagsiselos ba ang asawa ko? Oo. Sino ba sa tingin ng babaeng iyon ang sarili niya? Kahit isang daliri ng asawa ko, hindi mo mapapantayan. Bata pa lang ay gusto na kita, ako. Ang ingay. Ilayo siya. Boss, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Pinuno ng pamilya, yung tungkol sa napag-usapan natin nung nakaraan, kumusta na po? Anong bagay? Kasi po, Di ba? Nagpasya si pinuno ng pamilya na habang buhay kang makakasama. Ang batang ito ay hindi tunay na anak ni pinuno ng pamilya, kaya sasama ka sa amin sa bundok bukas. Doon sa bundok, sama-sama tayong mananalangin para sa clan ng Cat Immortal at hindi na kayo kailanman bababa pa. Mami, ayaw ko pong umalis. Gusto ko lang pong sumama sa inyo. Ayos lang yan, Yihe. Huwag kang mag-alala. Laging sasama si Mami sa'yo. Hindi tayo magkakahiwalay. Ang lakas ng loob mo. Nagagawa mong labagin ang batas ng tribo. Kung ang batang ito ay hindi naman kadugo ni pamilyang Xie, kung ganoon ay dapat siyang parusahan base sa aming batas, hindi mo ito kontrolado dahil isa ka lamang tao. Wala akong pakialam kung ano man ang patakaran ng clan ng Cat Immortal nyo. Si Yihe ay dinala ko sa sinapupunan ng 9 na buwan at ako ang nanganak sa kanya. Walang sino man ang makapaghihiwalay sa amin. Daddy, iligtas niyo po ako. tama na. Ang batang ito ay mananatili sa tabi ko. Pinuno ng pamilya, labag po ito sa batas ng tribo. Para sa hinaharap ng pamilya ng Cat Fairy, gumawa pa tayo ng maraming tagapagmana. Alam mo, Elder, ang mga ganyang bagay ay hindi napipilit. Ang hinaharap ng clan ng Cat Immortal, hindi ba nakakabahala ito? Opo. Elder,
Gagawin po namin ang aming makakaya. Talaga? Galingan nyo. Galingan nyo pa. Asawa ko? Huwag mo nang basahin ang librong yan. May mas mahalaga pa ba tayong dapat gawin? Sabi kasi ni na Elder, gusto nila ng marami pang tagapagmana. Kung ganoon, masusunod sila. Kapag binilang mo, tama lang na ito na ang tamang panahon. Totoong buntis ako. Mahal ko? Ayos ka lang ba? Buntis ako. Buti naman at ayos ka. Iyon ay pagbubuntis. At dahil buntis ka na? Anong sinabi mo? Buntis ka. Bakit parang bigla na lang na nabuntis ka? Biglaan ba? Hindi ba't? Ang matagal na tayong magkasama? Tama. Tama. Nako, huwag ka nang tumayo riyan. Paano kung mapahamak ang bata? Hay, huwag ka ngang masyadong praning. Lalo lang akong kinakabahan yan. Opo, tama po. Ay, sa totoo lang, ang mag-asawang pinuno, ang tagal na nilang nagsasama, bakit wala pa ring balita? Oo nga po. Parang hindi naman galingan ang pinuno natin. Bakit hindi pa niya magawan ng paraan? Elder, anong ginagawa niyo rito? Dahil lang naman doon sa tagapagmana o kung anuman. Sasabihin ko na, may resulta na ba? Sa pagbibilang ko, panahon na dapat. Totoo nang buntis ako. Asawa ko? Okay ka lang ba? Buntis ako. Buti naman at okay ka lang. Ano? Buntis? Kung buntis nga? Anong sinabi mo? May sasabihin ako sa inyo. Ano iyon? Mula ngayon, dapat kayong manatili sa bahay at mag-alaga ng bata ng maigi. Hehe. Talaga po? Oo. Napakagaling. Ang tribo nating mga Cat Immortal ay muling uunlad. Pinuno, napakagaling nyo talaga. Galing nga. Alam ko na. Susunod. Busy ka ba? Hindi naman. Walang kahit anong bagay. Ang mas mahalaga kaysa sa iyo. Tungkol sa quarter na ito, kailangang magsipag ng lahat dahil ang ating naging benta noong nakaraang quarter ay hindi naging maganda. Ito. Ito ba talaga ang kilala kong pinuno ng pamilya? Bakit parang naging sobrang bait niya? Oo nga po. Isang araw na siyang hindi pumupunta rito. Pero sabi niya ay wala naman daw problema. Tama na iyan. Bumalik na kayo sa mga trabaho nyo. Sige na, lakat na.
Ano ang ginagawa mo kanina? Wala naman. Isa lang itong hindi masyadong mahalagang pulong lang. Hindi na naman mahalaga? Sa totoo lang, hindi mo kailangang samahan ako palagi. Kung may trabaho sa kumpanya, pumunta ka na sa opisina. Hindi maaari. Ikaw ang pinakamahalagang tao para sa akin. Mahal kita. At habang buhay, kitang mamahalin ng tapat at walang hanggan. Ihe. Papayag ka bang magpakasal sa akin? Gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Sa buong sangkalawakan. Ayoko na maghanap. Gusto mo pa ba talaga akong maghanap o hindi na? Boss? Ano na naman po ang gagawin nyo? Tingin dito! Tingin dito! Ah, ang guwapo! Paraanin niyo po ako. Napakaguwapo! Nakuhaan mo ba ng picture? Huwag kang manulak! Sandali. Payag ako. Yahay! Ang kwintas na ito ay para sa may bahay ng pinuno ng Cat Immortal. Hayaan mong ito ang magsilbing proxy ko upang protektahan ka ng mabuti. Napakaganda ni Mami ngayon, parang prinsesa sa mga fairy tale. Muntik na akong mabighani. Si Mami, ang reyna ni Daddy. Si Yihe? Siya naman ang ating munting prinsesa. Munting prinsesa. Daddy, Mami, mahal ko po kayo. Elder, laro tayo. Yihe naman, parati mo bang naaalala na noon ay inaapi ko ang nanay mo, kaya gusto mo akong pagbayarin? 3 buwan pa lang kitang inaalagaan, pero nakalbo na ang buhok ko dahil sa pagsabunot mo. Elder, salamat sa pag-aalaga. Madam, walang anuman po. Gustong gusto ko pong mag-alaga ng bata. Hehehe. 3 buwan ka ng buntis? Bakit ang lala pa rin ng morning sickness mo? Padadalhan kita ng doktor dito para masuri ka. Boss, normal lang po ito. Dahil, sa ngayon po ang madam ay nagdadalang tao ng triplets. Ang isa pa lang ay hindi ko na kaya. Paano pa akong 3? Paano magagawang manganak ng bata sa lahat ng dako? Kailangan nang gumamit ng diskarte. Mabuti pang tumakas na. Aalis na muna ako. Elder, Hintayin niyo ako. Elder, Yihe, dahan-dahan ka lang. huwag kang umalis, Elder. Yihe, huwag kang kung saang tatakbo. Boss, madam, ang 3 batang iyon talagang hindi ko na po kaya. Hahanapin ko na ang lumang kasamahan ko. Hintayin niyo bilis. ako. Dahan-dahan lang, Elder. Elder? Gusto ko ring maghanap ng kalaro. Hoy, Elder. Pakiusap naman. Tulungan niyo uli kami na alagaan ang mga bata.